Sino ba talaga ang pamilya ng anak mo? Panoorin mo hanggang dulo itong video na to para malaman mo kung anong ibig sabihin nito. Ngayon pag-usapan naman natin guys, yung mga bagay na dapat nating pag-usapan, na nakakalimutan natin pag-usapan dahil sa sobrang busy natin. At ito ang kwento. Kung pag-uwi mo sa inyo, lagi mo nalang tinatanong sa anak at asawa mo kung kumain na ba sila, pumasok ba yung anak mo sa school, o kaya naman kung may assignment yung anak mo. Pero alam mo ba na may mas importante pa dyan na dapat yung pag-usapan ng mga anak mo na libreng-libre. At yan guys, yung kwento ng buhay-buhay ng pamilya nyo. Last weekend guys, nananghalian kami ng asawa at anak ko. Ninong ako ng baby girl ko. Where did you live, Daddy, when you were 4 years old? Napangiti ako kasi hindi ko alam ang isasagot ko eh. At natawa ako sa tanong niya kasi out of nowhere yun guys. Sino bata pa lang ako kami guys, palipat-lipat din kami ng bahay. Mga kamag-anak, dahil kapos kami sa buhay noon eh. Imbis na sinagot ko yung anak ko na napakasimpleng sagot, sinagot ko siya kung saan kami tumira nung bata pa ako. Kwento ko sa kanya lahat. Noon wala kaming makain, tumitira kami sa probinsya, sa Laguna. Doon din kami nag-aral ng mahabang panahon ng magkapatid. Nakikinig lang siya pero sa totoo lang hindi niya naiintindihan guys kasi 4 years old pa lang siya. Pero napansin ko guys, kada kwento ko sa kanya, lagi siya nagsasabi sa akin ng because, ganun. Ibig sabihin lang nun guys, kailangan mo sagutin ang dahilan bakit ginawa ko yung ginawa ko nung sa bawat sentence may because siyang sinasabi sa akin. Tapos after ko magkwento, sabi niya sa akin, you're the best daddy. Habang nakikinig ako sa anak ko guys, na-realize ko na nakikita ako ng anak ko bilang isang mabuting tatay. Na para akong superhero niya at gagawin niya akong modelo pag laki-laki niya. Ang pagkikwento guys ng family history at struggle nyo, hindi lang pala simpleng kwento yan, kundi mas importante pala yan kaysa sa anong material na bagay na ibibigay mo sa anak mo. Hindi lang tayo nagkikwento guys, nagde-deposit tayo ng kumpiyansa at tapang sa anak natin. Kaya kung gusto mong makilala ng anak mo ang totoong pamilya niya, magkwento ka. Kaya ang lesson learned ko guys, no, gawin nating habit ang pagkikwento sa anak natin. Kaya ang acronym natin para sa parenting content natin today, yan ay tatawagin nating legacy or L-E-G-A-C-Y. It starts with letter L guys or legacy. Tatag natin ang family legacy natin. Kwentuhan mo ang anak mo ng mga kwentong pampamilya, lalo na yung mga struggles nyo, yung mga sacrifices nyo, kasama na yung mga achievements nyo syempre. Kasama mo kung anong buhay nyo noon, ano mga pinagdaanan ng pamilya nyo noon, at iba pa. Second letter natin guys, no, letter E or everyday. Kahit saglit lang guys, habang kumakain kayo, habang nagdadrive ka, o bago matulog. Hindi kailangang formal ang kwentuhan nyo ng anak mo guys. Third letter natin guys, no, kisingin. Huwag lang puro achievements ang ikwento mo. Ikwento mo rin dapat ang mga hard times at failures na nalampasan nyo. Diyan matututo ang anak mo na maging matapang. Fourth letter natin guys, no? A or ating kwento. Ikwento mo ang kwento mo. Ikwento mo ang kwento nyo. Sama mo na rin sa kwento mo kung paano nagsimula yung love story nyo ng misis mo, ni mister mo. Diyan matututo ang bata kung anong ibig sabihin ng belonging, anong ibig sabihin ng identity, at syempre attachments nyo sa isa't isa na mag-asawa. Next letter natin guys, no? C or carry on. In Tagalog, ipagpatuloy ang kwento. Ipaalala mo sa kanya na balang araw, ikikwento rin niya ang family story sa mga nakababatang kapatid niya. Ika nga, dyan magpapatuloy ang family legacy. Tandaan natin mommies and daddies, no? Ang ipapamana mo sa anak mo ay pwedeng maubos. Pero habang buhay maaalala ng anak mo ang kwento ng pamilya na ikwento mo. Ikaw, anong pinaka-paborito mong family stories na madalas mong ikwento sa anak? Ibahagi mo naman para makarelate din ng iba.